Hi mga sis, story time lang tayo. May kukwento lang ako sa inyo saglit. Ayan, alam niyo ba, nung elementary ako, doon ko nalaman na malabo yung mata ko. Kasi hindi ko talaga nakikita yung nakasulat sa blackboard. Katulad ko ba kayo? Ganon din ba kayo? Anong ginagawa nyo? Paano kapag kami lecture yung teacher? Meron siyang isinulat sa blackboard, tapos kailangan niyang kopyahin. Alam niyo ba, ako ang ginagawa ko? Ginagawa kong best friend yung katabi ko. Ayan, ginagawa ko talaga siyang best friend. Kasi, once na nakopya niya na yung habang hindi nakopya, as hindi pa tapos, habang kinokopya niya, yung nakasulat sa blackboard, sinusundan ko ng tingin yun. Ayan, so, pumokopya ako, habang nagsusulat siya, sinusundan ko siya ng sulat. Talagang, hindi ako makakasulat kung hindi ako pupunta sa pinakaharapan, or kung hindi ididikta ng teacher. Kailangan kong kopyahin sa katabi ko talaga. Ganun kalabo yung mata ko. Kaya kayo, kung malinaw yung mata nyo, alagaan nyo. Kasi, napakaswerte nyo kung babad ka na sa gadget, babad ka pa sa TV, pero ang linaw pa rin. Napaka-blessing nun. Ang hirap sa tao ng nakasalamin, lalo na kapag ayan, minsan sa live, di ba nagla-live ako, yung liwanag ng ilaw, nakikita nyo, ganon. So, hindi pero joke, mahirap talaga maging malabo yung mata. Ayan, mahirap maging malabo, tapos lagi ka pang nakasalamin. Lalo ngayon, nag-uulan, napakahirap kaya ng kapag umuulan, ganyan. Tita nyo, nagkakaroon siya ng yung ng ulan, galing kasi ako sa labas, yung talansek, ganyan. So, syempre kapag natuyo yan, lumalabo yung mata na. Lumalabo yung salamin. O, diba? Hindi mo na, kapag malinaw mata mo, hindi mo na kailangan ganito, maglinis-linis ng salamin, ganyan. Kaya ako kasi, kinakailangan ko dahil nakakadagdag siya sa labo. O, diba? Ang linaw niya na. Ang ganda na to, ang ganda ng pamunas natin na to. Yun lang, kwento lang. Nagkwento lang ako. Sa mga susunod na kwento natin, pakinggan nyo ulit ha. Comment lang kayo dyan kung meron kayong mga side comment, mga ganon. Ayan. Hindi nga pala, ayan, sa mga nakasalamin dyan, hindi nga pala nyo dapat pinupunasan ng mga tela, panyo, tissue, yung salamin natin. Isa kasi yun sa nagiging cause ng damage niya, nagagasgas yan. So, ingatan din natin sa mga nakasalamin. Yun lang.